Hi guys, welcome to my channel. This is Engineer Jacobs, your instructor for today. Isa akong electrical engineer at master plumber na nakabase dito sa Metro Manila. Okay, umpisahan na natin ang solving problem discussion. Our topic for today is about direct current electric circuits with reference to 1001 electrical engineering books of Rojas. This is a continuation of our previous uploaded video in this channel. Okay? Let's proceed with the problem number 41. So, we will be discussing 10 items problem for today. Okay? Okay, basahin na natin ang problem number 41. Two 115 volts incandescent lamps A and B are connected in series across a 230 volt source. If the lamp A is rated 75 watts and lamp B is rated 50 watts, determine the current drawn by the series connection. So in this case, we will draw. Okay. Let's draw the given statement on the problem. Okay. So, in this case, drawing natin. Sabi, meron kang dalawang 115 volts. So, let's say, ito yung circuit natin. Okay. So, let's say, ito yung lamp mo. Lamp A. Then, you have lamp B here. Okay. Across the 230 volts. This is 230 volts. This is 75 watts. Then, this one is 50 watts. Okay. Then, yung rating nung dalawa, voltage rating, BA, tsaka BB. So, pareha siyang 115 volts. Ang tanong, determine the current. So, yung current dito. Yan. What is I? So, para makuha natin yung I, syempre gagamit tayo ng Ohm's Law. B equals to IR. Okay? So, in this case, hanapin natin yung value nung R nito. So, what is the value of dito sa RB tsaka RA? So, ito kasing lamp na to, may resistance to. Let's say, meron ka dyang internal resistance. Yan. So, given the power, since given yung power tsaka voltage, i-convert natin yung resistance ng bawat isa. So, paano natin i-convert yung resistance niyan? So, meron tayong formula na P equals to BI. So, meron tayong given na power, meron tayong given na voltage. So, kailangan makuha natin yung resistance. So, anong formula na magre-relate sa dalawang formula na to? So, in this case, ang gagamitin nating formula by derivation, na-derive na itong formula na yan, itong BIR, ipasok natin dito sa P equals BI. So, ang mangyayari dyan is P equals to I squared what? R. So, in this case, pwede na nating makuha yung value ng RA tsaka RB. Okay? So, compute na natin. Diretso na natin. So, meron tayo ditong 75
equals to sorry. Not I squared. Since wala tayong I, so i-convert pa uli natin yung isang pang formula. We have, makakuha pa tayo ng isa pang, so ito yung una, P is equals to B squared over R. So in this case, makukuha natin yung value of R. Okay? So meron ka ditong B squared, which is 115 over R. Let's say RA. So itong formula na ito yung gagamitin natin. So yan. By derivation yan. Yan yung mga formula na pwede natin gamitin. Okay? So the value of RA will be what? RA should be, kung gamit tayo ng calculator, ayan, pag input sa calculator, ganyan lang, 115 squared over 75. Okay, so the answer will be what? 176.33. So meron tayong makuhang value of RA. RA is equals to 176.33. Okay. Then sa RB, the same that. So RB equals to 115 squared over 50. So value of RB, balik tayo sa calculator. 115 squared divided by 50. So we have 264.5. Okay. So in this case, meron na tayong RA, may value na yung RA tsaka RB. So makukompute na natin yung total resistance. So para makuha natin yung total current, since meron na tayong total voltage. So ayan, ito yung total voltage natin, itong VT, which is itong 230. So, ito ang gagamitin natin. Formula na to. Meron na tayong makukuhang RT. Yan. Makukuha na rin natin yung BT. So, ito na lang hinahanap natin. Yan. Total current. So, in this case, pwede natin i-diretso yan. Meron tayong from this formula, we have 230 volts. Okay. Is equals to I. So, which is yan yung hinahanap natin. Yan yung I na ito. And then, multiply natin sa R total. Ano yung R total? So, pag-plusin natin yung RA tsaka RB. So, you have RA 176.33 plus 264.5. Okay? So, the value of I, divide natin. 230 divided by the total resistance is equals to, gamit tayo ng calcu again. So, 230 divided by 176.33 plus 264.5. So, the answer will be what? 0.52 amperes. So, sulat natin 0.52 amperes. So, this is the final answer. Letter A from the choices. Letter A. Okay? Read na tayo sa question number 42. An arc lamp takes 10 amperes at 50 volts. A resistance R is to be placed in series so that the lamp may burn correctly
from a 110 volt supply. Find the power wasted in this resistor. So, okay, let's draw again the circuit. So, you have a lamp dito, arc lamp. So, ilaw yan. Pwede mo ring i-represent as resistor itong lamp kasi meron tong internal resistance. Okay? So, we have circuit. Uy, wala. Okay. And then, magsisiris daw tayo ng value of resistance dito. So, yan yung hanapin natin. What is the value of that certain R? And then, ang supply natin dito, so let's say we have supply voltage of 110 volts. Okay. So, nagdo-draw siya ng current na 10 amperes at 50 volts. Yan. Meron kang 50 volts dito. Okay. Yan. Sa lamp. So, paano natin i-compute yan? Una, since yan ay meron kang rated voltage na 50 dito sa lamp, and then meron kang 10 amperes na nagpo-flow dyan sa lamp, pwede natin makuha yung value of resistance nitong lamp na to. Let's say, the value of resistance will be RL. So, RL is missing. So, we'll calculate the value of RL. So, paano natin i-calculate yan? So, by using the Ohm's law, V equals IR. So, the value of RL is equals to 230. No, not 230. 50. 50 volts divided by 10 amperes. So, the answer will be 5 ohms. So, that is the value of RL. And now, we will calculate the value of power wasted on the R. So, ano itong R na to? So, ano daw yung power na nako-consume nitong resistance na to? Ano yung nasasayang? Wasted. Ayan. Power wasted on the series resistor. So, we have missing value of power here. Okay? Since nakuha na natin yung what do you call that? Value of RL. And then, since may given tayo na total current, ito kasing 10 amperes is equals yan sa total current. So, let's say, IT, total current yan, equals to 10 amperes. And then, we have a total voltage then na given, which is, you have B total of 110 volts. So, by that, makukuha natin yung total resistance. So, the RT will be total voltage, which is 110 divided by total current, 10. So, the total resistance is 11 ohms. Okay? So, by that, makukompute na natin yung value of R na to. So, paano natin makompute yan? So, since you have R total is equals to ito, yung missing na resistance na siniris natin. Let's say R, and then, plus yung resistance ng load, which is RL. Okay? So, since meron na tayong value of RT, meron na rin tayong value of RL, makukompute na natin itong value of R. So, magsusubtract lang tayo. Okay? So, the value of R is equals to 11 ohms minus ito, 11 yan, minus ito.
minus 5. So, we have value of R na 6 ohms. Okay? Makompute na natin ngayon yung power na kinoconsume nitong resistor na to. Since na-compute na natin yung value ng R, we can now go to the formula of power, which is I squared multiply sa R. So, yung I squared mo, total current yan, yung 10 amperes. 10 squared multiply sa 6, which is 100 multiply sa 6. So, you have 600 amperes. 600 watts rather. So, 600 watts. Kasi itong 10 squared, 100 yan, times mo sa 6. So, you have 600 watts. Okay? Calculate din natin para makita nyo. So, we have 10 squared multiply sa 6. So, you have 600. Okay? So, letter B from the choices. Okay? Proceed na tayo sa question number 43. Medyo mahaba yung problem, oh. Challenging to. Another challenging problem. Conductor X of a certain material and a given cross-section has a resistance of 0.1 ohm per meter and a temperature coefficient of 0.005 per degree Celsius. Conductor Y of 0.01 ohms per meter and the temperature coefficient, I think we have wrong read. So, nandito na tayo. Conductor Y of another material and a given cross-section has a resistance of 0.5 ohms per and a temperature coefficient of 0.001 per degree Celsius is desired to make a coil having a resistance of 500 ohms and a temperature coefficient of 0.002 by using suitable length of the two wires connected in series. Calculate the required length of wire X. Okay, calculate again natin. Okay, isulat muna natin itong mga given dito sa problem na to para hindi tayo malito. So, let's say you have a conductor X. So, conductor X. Sulat natin yung given. So, the given is resistance of point. So, Rx equals to 0.1 ohms per meter. Okay. And then, temperature coefficient equals to 0.005. 0.005 per degree Celsius. Then, conductor Y. Yan. Dito sa baba, Y naman. So, ang given naman niya is 0.5 ohms. So, you have Ry 0.5 ohms per meter. Okay? Temperature coefficient ng Y is equals to what? 0.001. 0.001 per degree Celsius. Okay? And then, it is desired to make a coil having a resistance of
500 ohms. So, sabi niya, yung condition is yung okay, ano natin, i-drop natin kung anong formula ang gagamitin dyan. Since ang given, itong, what do you call this? Itong coefficient, and then itong value ng resistance dito na per meter. So, yan yung resistance per linear meter. So, magiging ano siya, kung parang conversion, para makuha natin yung value ng x na to, na length. Length kasi yan eh. So, doon natin gagamitin itong may per meter na resistance. So, formula natin, yung R final or R2 is equals to, let's say, R initial value ng x, let's say Rx din. Then, multiply sa 1 plus what? Ito. Temperature coefficient multiply to delta T. Okay? Then, doon sa Y, ganun din. You have RF is equals to RY multiply din sa 1 plus ito coefficient X, coefficient Y, and multiply sa delta T. So, yung RF niyan, yung resistance final is total, equal. So, ito yung resistance individually. No? Tapos, sabi may condition pa kapag pinagsama na siya, so yung total na niya, so magiging 500. 500 plus is equals to, may 500 dito. So, 500 is equals to Rx plus Ry. So, in this case, hanapin natin yung specific value ng resistance ng conductor X tsaka conductor Y. Since itong given na ito is just resistance per meter. So, yung specific value, hindi pa natin nakukuha. Okay? So, pwede na tayo mag-substitute ngayon. So, since yan, mag-i-equal itong dalawang ito. Nahirapan. Okay guys, medyo tayo dito. Medyo tumatagal na tayo. Nahirapan tayo dito sa problem na to. Okay, papadaliin natin. Kailangan nating maintindihan to. Okay. So, ayan. It is desired to, to have 500 ohms resistance kapag pinag-series mo yung dalawang conductor. So, which is Rx plus Ry. Naka-series, kaya plus. Okay? So, in this case, kukompute natin individually, tsaka ito, individually, kukompute natin yung yung dalawang resistance. And then, compute din natin siya ng combine. So, magkakaroon tayo dito ng R final is equals to Rx plus Ry. Then, multiply natin dun sa combine, combine coefficient, which is ito, 0.0 to, since yan yung final, 0, 0, 2.
times delta T. So, then, meron ka ditong plus 1. Nalimutan natin. So, we have plus 1 here. Erase natin. So, multiply sa 1 plus delta, ano to? X and Y, XY. Delta T. So, yun yung mga formula na gagamitin natin. So, pwede na tayo mag-substitute ngayon. Dito tayo sa kabilang side. Burahin na natin muna to. Sulat na natin to kanina. Okay. So, ito yung formula na gagamitin natin. Proceed na tayo ngayon sa substitution process. So, yung sa RF ng X, yan, R final. So, yung Rx mo dito is missing pa. And then, multiply sa 1 plus, ano yung coefficient of X? 0.005. 0.005. Multiply siya sa delta T. Yan. Okay? Then, another RF for the value of Y naman. So, we have 1 plus, ano yung sa Y? 0.001. 0.001 delta T. And then, ano yung sa final dito? Sa combination na. So, we have R final equals to, dito, magkasama yung Rx plus Ry. Multiply sa 1 plus, ito, 0.002. 0.002 times sa delta T. Okay? So, since ito, combination na to, yan. So, itong dalawa na to, pag-combine natin, kasi makukuha natin individually yung final resistance niya. So, we need to combine pa rin itong dalawa na to. Okay? So, pagpa-plusin lang natin yan. Itong dalawa, pa-plusin mo. Para ma-equal natin dito. Kasi yung R final ang R final is yung summation ng dalawang resistance. So, yung R final is equals to R final nung X. Ito, R final X pala to. Ito, Y. Plus R final Y. So, RFY, RFX. Okay? So, we have to combine para ma-equate natin dito sa combination na ito. So, erase natin yung kabilang side again. Since maliit yung ating okay, medyo tumagal tayo dito sa problem na to. Malapit na natin makuha ang sagot niyan. Okay? So, ang gagawin natin, i-insert lang naman yan. So, ito, insert dito. Tapos ito, insert dito. So, is equals yan sa RF. Which is, pwede na nating, let's say, ito yung equation natin. Equation 1. Then, ito yung equation 2. So, pwede nating pag-equate yan, dalawang yan. Since parehas siyang RF or R final nung combination.
So, paano natin sila i-equate? So, i-diretso natin dito. We have Rx plus Ry. Okay? Multiply sa 1 plus 0.002 delta t is equals to what? Dito. Equal siya sa Rx multiply sa 1 plus 0.001 005 delta t plus Ry multiply sa 1 plus 0.001 delta t. Okay? And since meron tayong isa pang equation kanina, yung sinasabi na kailangan mag-total siya ng 500. Ayan. So, you have another equation na Rx plus Ry is equals to 500. 500 ohms. So, ayan, yung combination na yan, iyan na natin. Na-equate na natin, dalawang equation na nakuha natin. So, pwede natin itong burahin. So, okay, burahin natin yan. Ito, pwede na rin natin burahin kasi na-equate na natin yan. Okay. So, ano na to? To equation to unknown. So, paano sinusolve yung to equation to unknown? Siyempre, simplify natin. Okay? So, itong una, yan yung equation number, ano na natin yan. Kanina, equation 1 and equation 2. So, let's say equation 3 to. Then, itong Rx plus Ry equals 500. Equation 4. So, equation 4. So, palitan natin yung kulay ng ating ballpen. So, yung mga medyo naguguluhan dito, kasi pabura-bura tayo ng maliit lang yung ating scratch. Okay? So, what's next? Algebra na tayo. So, kunin muna natin yung value nito para ma-substitute natin dito sa nasa loob. So, let's say from equation 4, Rx is equals to 500 minus Ry. So, gagamitin natin value itong Rx para ma-substitute natin dito. Yan. Parang matira na lang is Ry. Okay? Compute natin yung Ry or pwede rin gamitin natin is Ry from din is equals to 500 minus Rx. So, it's either dyan sa dalawa makukuha rin natin yung sagot. Pero since ang hinahanap na value is yung wire ng yung required length ng x, so ang gamitin natin ito, yung Ry para mawala na yung Ry sa equation. Okay? Substitute na natin ito. Okay? So, ganito yan. Mahaba-habang algebra to. Isusolution natin ng ganito para mas madaling maintindihan. So, ito, mawawala to, Ry. So, meron ka ditong Rx
Diretso na natin dito ha. Substitute na natin sa equation 3 ito. From equation 4 to. So, meron kang Rx. Ito yan. Then, substitute mo yung value ng Ry. So, plus 500 minus Rx. Tama ba? So, mapapansin nyo, makakancel na yung Rx dito. Kasi may minus na eh. Then, 1. Ito. Plus 0.002 delta T. Then, equals tayo sa Rx. So, guhitan natin ito ha. Hindi ito magkasama. Okay. Equals sa Rx. 1 plus 0.001 delta T. Okay. Then, yung Ry plus Ry. Substitute din natin to 500 minus Rx. So, meron ka ditong 500 minus Rx. Multiply pa yan sa ito, 0052. Then, multiply pa sa 1 plus 0.001 delta T. Okay? So, malapit na natin makuha yung value of Rx. Kailangan ulit natin mag-erase. Ito. Final erasure na to. Kasi, malapit na makuha natin yung value of. So, given yung equation na yan, pwede na natin idiretso yan sa calculator. So, pakita ko sa iyo kung paano. Yan. Since meron tayong ito, equation na to, ano na natin sa calculator yan. So, itong Rx, makakancel na to kasi may minus ka dito. 500 na lang matitira. So, matitira mo na lang na Rx ay ito. Tsaka ito. So, idiretso na natin yan sa calcu. Tingnan natin. I-shift solve natin itong value of Rx. So, ganito lang yung paglalagay sa calcu. So, meron kang 500 na natira. Ayan. Okay. Hindi pa pala natin pwedeng sa calcu. Kasi meron pa tayong delta T na hindi pa nakaka-cancel. So, evaluate muna natin pala bago natin i-calcu. Kailangan makancel muna tong delta T. Okay? Paano makakancel yung delta T na yan? So, i-simplify natin yung equation. So, you have 500 na natira dito. Yan. Then, meron kang ulit. I-ano na natin, tawag dito. I-multiply na natin isa-isa para So, ito, 500, i-multiply mo dun sa 1. Then, 500, i-multiply mo dito sa loob. So, magkakaroon tayo dito ng 500. Multiply sa 1 is 500. Plus, 500 times 0.02, ilan? So, calculate natin. 500 times 0.002 equals to 1. So, meron ka na dito ang delta T. Since 1 yan, delta T na lang natira. Then, equals Rx, multiply mo sa 1. Meron kang Rx. Then, plus 0.005 Rx
delta t. Then, so 500 minus Rx, multiply mo dito. Okay, diretso natin. Kakaroon ko dito ng addition. 500 minus Rx. Yan, 500 minus Rx. Multiply sa 1 plus 0.001 delta t. Okay. So, meron kang delta t tsaka Rx. So, paano makaka-cancel out yung mga delta? So, ito, kailangan natin itong ipag-multiply pa. Ano mangyayari dyan? Burahin ulit natin itong nasa taas. Okay. So, ano tayo? Long algebra. So, pagka ganito kahaba na yung solution sa board exam, ay ano na yan, i-skip nyo na yan kasi sayang oras natin. Since ito, ano naman to, tutorial, tsatsagain natin yan. Okay. Medyo wala na rin tayong masyadong practice sa pag i-lecture ng ganito, kaya medyo natagalan tayo. So ito, i-algebra natin to. I-distribute natin. So 500 multiply dito. So you have 500 multiply sa 1. Okay? So 500. Then ito, negative Rx times 1. So you have negative Rx. And then ito naman, 500 multiply dito sa 0.001. Ilan? So, ito, palitan mo lang to ng 1. So, 1/2. You will have plus 0.5 delta t. Then, negative Rx times dito. So, you have minus Rx multiply sa 0.001 delta t. So, ayan. Na-simplify na natin. Okay. Burahin ulit natin to. Ano na to? Pa-simplify na lang plus simplify. Hanggang maubos yung ano na yan. So, meron ka ditong plus. Okay? So, ngayon, this time, pwede na nating mapagsama yung may Rx tsaka yung may delta t. So, mapapansin mo, yung Rx na to, palit tayo ng kulay ng ballpen. Itong Rx na to, makakancel na naman. Ito, tsaka ito. So, cancel out na yan. Mawawala na yan. Ano pang mawawala? Ito, may 500 ka dito. Positive. Meron ka din dito 500 sa kabila ng equals. So, kapag niliban mo tong 500 na to sa equals, magsisiro yan. So, cancel na din to. Ano na lang natitira? Delta t. Tsaka itong may Rx na to. So, in this case, makukuha na natin yung value of. So, iliban natin itong may delta t na to. So, meron ka dito sa kabilang side na delta t. Then, itong point, ano na to?
0.5 delta T. Iliban mo sa kabila, magne-negative ka dito. 0.05 delta T. So, ano yung naiwan sa kabilang side? Equals ito. 0.005. So, ipapactor out natin to. Yan. Yung Rx na yan. Ito. Tsaka ito. So, ang natira, itong 0.001, mamaminus yan dito. 0.001. Okay. So, mapapactor out yung Rx multiply sa delta T. So, mapapansin nyo, makakancel na yung delta T na yan. So, yan. Ito, matitira dito 1 minus 0.5. So, meron kang 0.5 pa ulit na delta T. And then, 0.005 minus 0.001. So, meron kang 0.004. Rx delta T. So, makakancel yung delta T. Mag-divide ka ng delta T both side. So, cancel out na tong delta T. And then, value of Rx, makukuha na natin. Rx is equals to, so, I think, makuha na natin yung tamang sagot yan. Clear. So, you have 0.5 divided by 0.004. So, 125 ohms. Kuha natin yung value of Rx. Pero, hindi pa yun yung sagot. So, since meron ka ditong conversion factor na resistance per meter nung conductor X, anong gagawin mo dyan? I-divide mo na lang doon sa nakuha nating value ng Rx. So, ito yung nakuha nating value ng Rx. So, para ma-convert natin to sa meter, since meron tayo ditong 0.1 na ohm per meter, so, yung length, yan, is equals to 125, which is the resistance, ohms, divided by 0.1 ohms per meter. So, by divide nyan, yung meter mo, tataas kasi ito, mapupunta sa numerator, makakancel yung ohms. So, ang matitira is length of X, which is what? 125 divided by 0.1. So, you have 1,250 meters. So, yan yung answer. Okay? LX. So, yan yung length of conductor X. 1,250, letter B. So, kuha na natin yung tamang sagot. So, medyo challenging talaga tong question na to kapag hindi mo masyado na gets. So, hindi tayo mag-a-arrive sa tamang sagot. So, proceed na tayo sa question number 44. Ito, madali lang to. Maiksi lang yung tanong eh. If a resistor rated 5 watts and 6 volts are connected across a battery with an open circuit voltage of 6 volts, what is the internal resistance of the battery if the resulting current is 0.8 amperes? So, drawing din natin yan para mas madali natin maintindihan. Okay, drawing natin. So, meron ka ditong resistor. Then, connected siya sa 6 volts. Then, yung current, resulting current,
is 0.8. Then yung resistance mo dito is rated 5 watts and 6 volts. So ito yung terminal ng battery mo. So kung meron niyang internal resistance, certain R. So yun yung R. Hanapin natin. Yun yung nawawala. Okay? So, compute natin yung value ng resistance ng load. Ito. R, ano yan? Let's say R na capital. So, para makuha yan, gamit tayo ng P is equals to B squared over R. So, you have B squared over P. Okay? So, makukuha natin value dyan is 6R squared over 5. So, 36 over 5 ang sagot. Gamit tayo ng mahiwagang calculator. 36 divided by 5 is what? 7.2 ohms. So, makukuha na natin ngayon yung value of resistance. Paano? Ano lang? Ohms law again. B is equals to IR. Which is, itong R na to is R total. Equals to I total. R total natin is R plus internal resistance. So, we have 6 volts. 0.8 multiply sa 7.2 plus R. So, ang value ng R is what? 6 divided by 0.8 minus 7.2 equals, calculate natin, mabilisan lang kasi basic algebra lang yung ginamit natin. Parang may to, similar problem do sa previous natin. Minus what? 7 point equals 3 over 10, which is 0.3. So, yun yung internal resistance ng battery. 0.3 ohms. Letter A. Okay? Proceed tayo sa question number 45. A high voltage DC transmission line delivers 1,000 megawatt at 500 kilovolt to an aggregate load over a distance of 900 km. Determine the voltage at the sending end. Assume the loop resistance of a line to be 1 milliohm per kilometer. So, drawing again tayo. It's always back to drawing for easy understanding. So, meron ka dito transmission line. So, yung load mo dito, let's say certain load mo, resistance, represent ito ay 1,000 megawatt. Okay? Then, yung voltage mo ay 500 kilovolts. Oh, malaki-laki to. High voltage DC. And then, yung distance mo is 900 km. Since transmission yan, kaya mahaba. Okay. Distance mo dito. Ito yung sending voltage. Sending end.
So, ano pang given? Loop resistance. So, meron siyang loop resistance na, so ano yung loop resistance? Yung loop mula dito hanggang pa ganun. So, meron siyang 1 milli ohm per kilometer. So, kung 900 yan, yung from source to load, 900. From load to source, 900 again. So, 2 wire. So, i-multiply natin yung length. So, compute natin yung total resistance first. Total resistance is equals to what? So, ito, gamit natin tong 1 milli ohm per kilometer. Multiply sa 900 kilometer times 2. Kasi dalawa yan eh. 900 to, 900 to. Okay. So, calculate tayo. Cancel yung kilometer. 1 times 900 times 2. Okay. Divided by 1. So, meron tayong 1,800. Ano yan? Milliohm. 1,800 milliohm. Or, divide mo ng 1,000 para maging ohm. 1.8 ohms. So, yan yung resistance ng loop. Ano pang resistance hanapin natin? Resistance ng load. So, ganun ulit. B squared over V. So, RL. Kuha mo na to. Meron ka ng nahanap na RL. Which is B squared, 500. So, ano yung kilo? Times 10 to the 3 over, squared natin to. Yung megawatt, 1,000 times 10 to the 6. So, ano yung RL? Calculate natin. So, 500 e to the 3 squared mo pa yan. Kasi yan ay b squared. Close open parenthesis. So, divide mo ng 1,000 mega ohm e to the 6. Makakuha ka ng 250. Tama ba? $250 ohms. 250 ohms. Okay? Okay, nakuha na natin yung resistance ng dalawa. Meron ka ng total resistance na makukuha. Then, compute natin yung value of current. Ano yung total current dito? Okay. Kailangan natin mag-erase. So, kailangan natin makuha yung total current dito. Okay. I. So, dito tayo sa ilalim. Saan natin makukuha yun? Ito. P equals BI. PBI. So, power divided by voltage. I equals to 1,000 mega ohm. Megawatt over 500 kilovolt. So, yung current mo is 2,000 amperes.
2,000 yung makukuha natin. Ayan. Divide mo tong dalawa. So, ano ba yung tinatanong? Determine the voltage at the sending end. So, yung voltage dito ang tinatanong. BS. So, erase tayo ng other. Ito, erase natin to. Dito tayo magsosolve ng sending voltage. Okay. So, ano lang tayo? Voltage drop formula. Summation of voltage. So, BS equals to what? Yung voltage dun sa load. So, voltage dito. No need pala ito computein yung value of resistance ng RL. Kasi meron na tayong voltage dito eh. So, yan yung gagamitin natin. Kasi kung i-multiply mo itong 250 sa I, ganun din naman babalik na sagot. Magiging 500 ulit yung kilovolts. So, gamitin na lang natin yung value of I, which is, multiply natin dun sa nakuha nating resistance ng transmission line, which is itong R. So, RR. So, 500 plus 2,000 multiply sa 1.8. So, ano yung voltage at sending end? Calculate natin again. 500 plus 2,000 multiply sa 1.8. Okay. So, makukuha natin sagot is what? So, may mali sa ating sagot. Bakit? Kasi itong 500 is naka-kilovolt. So, magmumultiply pala tayo dito ng 10 to the 3. 10 or times 1,000. So, sa calculate natin, baguhin natin. Gawin natin itong kilovolt. So, mayroon ka ditong e to the 3. E. Ito, naka times 10 na yan. Tapos, pindutin mo itong 3. Para sure, lagyan mo ng close and open parenthesis. 503,600. So, yun yung sagot. Kilovolts na yan. Convert natin ng kilovolts kasi kilovolts yung given choices. 503.6 kilovolts. Yan. Yan yung sagot. Answer. Letter dog. Okay? Question number, ano na tayo? 46. It is required that the loading of 3 kW be maintained in a heating element at an initial temperature of 20 degrees Celsius. A voltage of 220 is necessary for the purpose. After element has settled down to a steady state, it is found that a voltage of 240 volts is necessary to maintain the 3 kW loading. The element resistance temperature coefficient is 0.006 per degree centigrade at 20 degrees Celsius. Calculate the final temperature of the heating element. So, ganito yan. Sulat natin yung mga given na yan. Una, compute natin yung unang initial resistance. So, paano natin i-compute yan? Gamit tayo ng formula na
P is equals to B squared over R. So, mayroon tayong compute natin yung initial resistance. R1 is equals to yung power mo, 3 kilowatt. No, voltage pala. 200 to 220. volts squared mo over power 3 kilowatt. So 3,000 equals 16.133. So yan natin yan sa calculate para makita nyo. 20 squared over 16 point, ay sorry, 16.133 ohms. So, ang gagamitin natin formula dyan yung final resistance is equals to initial resistance multiply sa 1 plus efficient temperature multiply sa delta T. So, yun yung formula na gagamitin natin sa final. Kasi ang tinatanong dyan is final temperature. So, yung delta T mo, papalitan mo yan ng equals to T2 minus T1. So, ito yung hinahanap natin. Missing. Yun, final temperature. So, compute natin yung final resistance, which is 240 volts squared over 3 kilowatt din. Equals naiba lang yung voltage dito. Kaya magbabago yung final resistance natin is 19.2. Okay? So, substitute na natin yung nakuha nating sagot dun sa formula na to. Yan, yan. So, yung R2 mo, 19.2. Itong R1 na to, ilipat na natin sa kabila. So, magdi-divide ka dito ng 16.133 equals to 1 plus, 1 plus, ano yung coefficient natin? 0.006 per degree centigrade, multiply siya sa ano yung delta T mo. Yun yung missing, si T2. Subtract mo sa 20 kasi 20 degree yan. Okay. Ito kasi may per degree to. Okay. So, gamit ang mahiwaga nating calculator, makukompute na natin yung value of T2. So, ganito yan input sa calculator. Mag-shift solve. 19.2 divided by 16.133. Pindutin mo tong alpha and then calc. So, maglalagay yan ng equals. And then, open parenthesis, 1 plus. So, mahalaga yung mga close and open parenthesis kapag na ganitong mga nakamultiply. So, yung plus mo yan, lagyan mo ulit ng parenthesis. Kasi kailangan ma-multiply muna tong side na to bago tayo magkaroon ng addition. So, yung 0.0006
Yan. Open parenthesis ka ulit. Ito, gawin mong alpha x to. Alpha x, yan yung T2. Minus 20. Okay. Close parenthesis, tapos isa pa. So, pwede na tayo mag-shift solve. Shift, calc. Hanap siya ng value of x. Click mo yung equals. So, ang naging sagot is 336 point. Para hindi na tayo mag-algebra ng mahaba. 336.84. So, yun yung value ni T2. Narito si Tito, wala si Tita. Okay, 336.84 degree centigrade. Okay, yun yung sagot. Letter C. Okay. So, mahaba yung problem, pero maiksi lang solution. Kailangan lang is ma-analyze natin yung problem. Okay. Feed na tayo sa 47. I think ganyan din yung problem na yan. A 200 watts, 110 volts incandescent lamp has a filament having a temperature of resistance equal to 0.005 at 0 degrees Celsius. If the normal operating temperature of the bulb is 2500, how much current will the bulb draw at the instant it is turn on? Assume a room temperature of 20 degrees Celsius. Okay? Una, compute natin yung value of. So, parang ito yung mga previous topic natin. May mga naliligaw na problem dito. So, ang gagamitin nating formula dyan, compute natin yung resistance ng incandescent lamp. So, R equals to what? Ito, 110. B squared over power, 200. So, anong sagot niya sa resistance niya? Calculate natin. 110 squared divided by 200. So, compute natin is 60.5 ohms. So, yan yung resistance initial. And then, so, mapansin natin, may temperature dyan na given. So, ang gagamitin natin is itong formula na to. Para makuha natin yung final resistance. Tapos, ang given pang isa is, ano to? Temperature coefficient. Okay. So, gagamitin natin formula dyan, R2 over R1 is equals to T plus T2 over T plus T1. So, meron tayong R1. Yung R2 ang wala pa. Yun yung kailangan natin para makuha yung resistance. Yung current. So, meron tayong temperature coefficient. Naalala nyo yung previous topic natin. Temperature coefficient. Para ma-convert dito sa value of T na to. Ito kasi yan eh. 1 over T plus T1. Since yung T1 mo 0. So, 1 over T na lang yan. So, ito, given ito, makukuha natin yung value nito. Okay, yung T is equals to 1 over 0.005. So, kapag kinumpute mo yan, ang lalabas na sagot is 1 divide 0.005 200 degrees Celsius.
Okay? So, meron na tayong nakuhang value ng R1, value ng T, yung T1 at T2 mo, yung T2 at saka T1, meron na din, ano, ang T2 natin is, what? T1, 20, 25, ito, saka 25. Okay? So, ito, 20, ito, 25. Yung 0, dito natin yung ginamit sa pag-convert. Dito. Itong 0 na to. So, ang gamitin natin doon sa ating formula ngayon. Itong 20. Saka itong 25. Okay? Proceed na tayo sa R2. Para makuha natin yan. R2 is equals to 60.5. Itong R1, multiply ko na doon sa kabila. Meron tayo ditong 200 plus T2. Tama. Okay. Okay? So, parang may baligtad tayo. Kasi based dun sa problem, ang sabi, if the normal operating temperature of the bulb is 25, so yung 25, yun yung initial. And then, kapag pinatay mo na, yung bulb, yun yung final ano niya. So, yun yung T2. So, baligtad to. Ito ang T2, itong 20, ito yung T1. So, ito, plus natin dito sa T2 is 20 over 200 plus 25. So, R2 will be what? Compute natin. $200 plus 20 plus 200 plus 25 equals sagot 4.93. Okay, nakuha natin yung value of R 3.93 ohms. Then compute natin ngayon yung current. So yung voltage natin dyan is what? 110. So yun yung normal ano niya at normal temperature. So yung current mo is what? B over R. BIR. So B over R. 110. Ito yun. 110 over R2 is 4.93 equals 22.31. Letter C. Okay. Next. 48. The power drawn by a resistance coil made of copper wire is 220 watts at 100 volts and 20 degrees Celsius. Calculate the power consumed by the coil at 115 volts and 100 degrees Celsius. The temperature coefficient of resistance at 20 degrees Celsius is 0.00393. So, anong formula ang gamit dyan? Balik na naman tayo doon sa mga previous topic natin. Ang formula na ginagamit ay
So, gamit tayo ng formula dyan na at R100. So, ito yung final. 100 degrees Celsius ito. So, ang R initial, ano yung R initial natin dyan? Yun yung R20 at 20 degrees Celsius. So, yung T2 mo, 100. Tapos yung T1, 20. Okay? So, multiply. Apply ka dito ng 1 plus delta T. So, yung delta T mo, yung T2 minus T1. Okay? So, anong formula ng resistance para makuha natin yan? Siyempre, meron tayong given na power at voltage. So, B squared over P. Tama? So, diretso na natin yan dito. B squared natin is 100 volts squared over P, which is 220. 1 plus, ano yung coefficient natin? 0.00393. 0.00393 multiply yan sa 100 minus 20, delta T yun. So, you have 80. Okay. Shortcut na tayo. So, ito yung resistance mo sa 100 degrees Celsius or final resistance. Calculate. 100 squared divided by 220 multiply sa 1 plus 0.00393 times 80 close equals 59.74 ohms. So, ang hinahanap, power. So, paano natin makuha yung power? So, i-squared mo lang yung voltage over. So, P is equals to B squared over R. R at 100. So, ang gagamitin voltage, yung voltage at 100 din. So, ano yun? Ito. 115 squared over 59.74 power is equals to, so calculate tayo, 115 squared may divided by 59.74 equals 200 watt. 221. Okay. So, parang wala sa choices. Okay. So, okay. 221 watts. So, mapapansin nyo, wala sa choices yung ating final answer. So, pagka ganyan, ang ipiliin nyo yung pinakamalapit. So, in this case, ang malapit is 225. So, letter D ang sagot natin. Pero, based dun sa aklat, chinek ko, ang final answer is letter C. Ito, based sa libro. Kasi, ang ginamit niya dito, kaya nakuha itong 183, ang ginamit niyang voltage dito sa pagkuha ng value
final resistance, yung initial voltage is ito, ginawa niyang 110, which is from the problem 100 lang, kaya hindi tayo nag-arrive dun sa 183. So yun lang na iba yung voltage na ginamit dun sa calculation. Pero in this case, kapag sa board exam, kung alin yung pinakamalapit, yun ang pipiliin nating sagot. Okay? Read tayo sa question number 23. 23. 49. Saan galing salitang 23 na yun? An electric water heater has a rating of 1 kilowatt, 230 volts. The coil used as the heating element is 10 meter long and the resistivity of 1.724 times 10 to the negative 6 ohm centimeter. Determine the required diameter in mils. So, madali lang yan. Balik na naman tayo dun sa previous formula natin. So, sulat natin yung mga given na yan or diretso na tayo sa calculator, sa formula. So, kunin natin yung resistance ng heater. Yung water heater na yan. Since meron ka namang given na 1 kilowatt. So, B squared over R again. So, yung B mo, 230. Squared natin. B squared, since ang given dito power, i-divide mo power. 1,000. So, ano yung value ng resistance? $230 squared divided by 1,000. Okay? So, 52.9 ohms. And then, what's next? Ang gagamitin natin formula dyan para makuha yung diameter, syempre yung related yung area. R, resistivity times length over area. So, itong area na to is equals to what? So, since diameter in mils yan, hindi na natin to i-convert sa kasi yung diameter in mils is circular mil is equals to B squared. Okay? So, kailangan natin makuha dito ngayon itong value ng area para may convert natin sa mils. So, paano natin i-convert yan? So, area equals to, cross multiply lang yan. Meron tayong resistivity na 1.724 times 10 to the negative 6 ohm centimeter. Ohm centimeter. Okay. Then, times natin sa length. We have 10 meters. 10 meters, convert mo sa centimeter. 1 meter is times 100 para maging centimeter. Over meter. Para makancel. Divided by yung resistance natin na ohms. 52.9. So, anong matitira dyan? Area. Okay. So, calculate tayo. Again and again. Calculator. 1.724 multiply e to the negative 6 times 1,000 or times 10 times 100 divided by 52.9.
So, makukuha nating sagot dyan is centimeter. .258. What? Tama ba? 1.7324 times 10 to the 6 times 10 times so we have 3.258 times 10 to the 5th. 3.258 times 10 to the negative 5 centimeter squared. Tama ba? Tama ba? Yung pagka-type natin sa calcu. Baka nagkamali tayo sa close and open parenthesis. Lagyan natin ito ng parenthesis para ma-double check. Nagdikit-dikit kasi. Kung tama yung nakuha nating sagot. Okay? So, tama. 3.258. So, meron na tayong area. Kukonvert natin ngayon yan sa diameter. So, ano yung area? Is equals to pi over 4 d squared. No? So, pag nakuha natin yung diameter, pwede na natin siya i-convert sa magda-diameter pa rin pala tayo. Kasi wala tayong given na circular mill. Kung may circular mill na, pwede natin diretso na sa diameter yun eh. Since ito, centimeter, i-convert pa natin siya sa inches para mai-convert sa mils. So, from this, gamit na lang tayo ng calcu. So, makukuha natin value of D is what? Calcu na tayo. So, you have 3.258 e to the negative 5. And then, mag-multiply tayo ng 4 over 5. Reciprocal yan eh. So, 4 over 5. Okay. So, may matitirang d squared sa kabilang side. Equals muna natin to. And then, square root natin itong sagot na to kasi naka-squared yung d mo. So, how natin ito square root? Ito. Shift square root. Ano yun? Answer. Okay. Equals. So, makuha nating sagot is 6. D is equals to 6.44 times 10 to the negative 3. Centimeter. So, convert natin to sa inches. Divide natin ng 2.54 centimeter per inch. Cancel. Tapos, yung 1 inch is 1,000 mil. So, mag-times pa tayo ng 1,000 mil over inch. So, ano yung sagot? Calculate natin. Diretso na. Okay? Nawala yung calculator natin.
Wala ang ating calculator. Saglit lang, hindi ko makita kung nasaan ang ating calculator. Okay, ayaw nang mag-flash yung calculator natin. So, i-ano na lang natin dito sa labas. Calcu natin. So, yung 6.44 e to the negative 3 multiply siya sa 1,000 mil. Okay? Then, divide natin sa 2.54. So, ang sagot is 2.5. 2.53. Okay? So, letter B. 2.53. So, yung letter B ang pinakamalapit. Ito. So, yung D mo is equals to 2.53 mils. So, yun. Pinag-multiply lang yan tapos divide. So, ayan. Okay. Question number, ano tayo? 50. When two resistors A and B are connected in series, the total resistance is 36 ohms. So, ito yung ibig niya sabihin. Isulat na agad natin yung bawat statement. So, yung two resistor daw na A and B, pag pinag-series, ang sagot is, ang total niya is 36. When connected in parallel, so, kapag connected naman in parallel, kasi ang parallel niyan is based on sa discussion natin sa DC theorem, RA times RB over, so, sum nila. Multiplication over division. Over summation. So, RA plus RB is equals to 8. What is the ratio of the resistance RA to resistance RB? Assuming that RA is less than RB. So, ito yung mimit natin. Ano yung RA over RB? Assuming that RA less than RB. Okay? So, since ano na to, meron na tayong equation na formulate. Itong dalawa. Equation 1 and equation 2. So, pwede natin i-substitute yan. Kuha tayo ng, saan tayo magsasubstitute? Dito sa, kunin natin ito equation 1, substitute natin sa equation 2. So, paano yan? So, kunin natin yung value of A muna. So, magkakaroon tayo dito ng RA. So, galing dito. Tapos dito, yung RB kunin natin. Yan. RB is equals to 36 minus RA. Okay? So, multiply ka dito ng 36 minus RA over RA plus 36 minus RA equals 8. So, in this case, sa denominator, makakancel na yung RA kasi naka-minus. So, algebra, 36 RA minus RA R times RA. So, RA squared, negative, equals, itong 36, multiply mo sa 8, ilan?
So, yung calcu natin, hindi na talaga bumalik. Yun, bumalik. So, multiply natin. 36 times 8. Hindi kaya ng utak natin. Mahina. So, you have 288. So, in this case, ano yung equation natin? Naka-quadratic equation. So, ano natin yan para magamit natin yung quadratic equation do sa... So, you have negative RA plus 36 RA. Ito, squared to. Lipat natin yung 288. So, magiging minus 288 yan. Equals to 0. Yan kasi yung format na equation pag ginamitan natin yung calcu. So, punta tayo ngayon sa quadratic equation. Mode ng equation, 5. Punta tayo sa 4. 3. Mode 5, 3. Okay? Ano yung A? Ito. Yung value nung, ano mo dito, constant mo, negative 1. So, input mo yan, negative 1. Okay? Equals. Yung B mo, ito, 36. So, input mo yan, 36. Okay? Yung letter C mo, negative 288. Okay? So, may lalabas dyan na sagot. Dalawa. Anong posibleng lumabas na sagot dyan? Negative 288 equals natin. So, yun yung x1. Yun yung RA1. RA1 is equals to, ano yun? RA1 tsaka RA2, bali dalawa ang roots kasi niya kasi quadratic. Okay? 24 tsaka 12. So, alin ang gagamitin natin dyan? 24 and 12. Dalawa yung roots na lumabas. So, ang gamitin natin yung 12 minimum. Yun yung minimum. Yun ang gagamitin natin. Ito. Okay. So, by substitution, pwede na natin makuha yung value ng RA tsaka RB. So, burahin natin to. It's, So, assume natin, ang kunin natin value itong minimum, 12. Okay? So, yung value ng RB natin is 36 minus 12. So, yung, equals 24. So, yun yung RB. So, the ratio of RA, kasi ang sabi, kapag kinuha kasi natin dito, 24. Ayan, kapag 24 ang kinuha natin, hindi na natin mamimit itong isang condition. Ito kasi may condition tayo, kaya ang kinuha natin yung 12. Kasi yung RA daw is less than RB. So, yung 12, matik yan, less than yan doon sa RB kasi 36 yung total. Okay? So, kaya yung 12 ang kinuha natin based dun sa 2 roots na nakuha natin using quadratic function ng ating calculator. So, yung RA, yung ratio, burahin natin to. So, yung nakuha na natin yan. So, yung ratio is RA over RB equals to 12 over 24 equals to 1/2 or
0.5. So, na-meet din natin itong criteria na to na kasi ito, 12 is less than 24. So, letter A ang sagot. Okay? Hanggang dito na lang muna. Hanggang problem number 50. Thank you for watching patiently. At sana huwag kayong magsawang manood ng ating mga solving videos. Hanggang sa muli, para sa inyo itong kaunting kalaman. Maraming salamat sa papanonood.